Ganap na nga pong bagyo ang low pressure area na nasa loob ng bansa. Yan po ang bagyong Isang. Nag-landfall na nga ito sa Kasiguran, Aurora kaninang umaga. Para sa detalye makakausap natin si Benson Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon sa iyo, Benny. Nasaan na itong bagyong Isang at saan-saan ito nagpapaulan? Good afternoon, Ms. Ruth. As of 1 in the afternoon po, itong si Tropical Depression Isang ay nasa vicinity ng bayan ng Madela sa Quirino. Taglay pa rin ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis at 20 kilometers per hour at sa mga susunod na oras po ay babagtasin ito ng malaking bahagi po ng northern Luzon and possibly mamayang gabi ay nasa may West Philippines na ito. So in the coming hours, asahan pa rin po yung mapabugso ng hangin. Nakataas ngayon ng tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming lugar sa northern and central Luzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet. Signal number 1 din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at sa northern portion of Nueva Ecija. Possible naman ito makalabas ang ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. Yung mga pagulan po natin, ina-expect pa rin natin in many areas of Luzon. Ito'y dahil pa rin dun sa bagyong Isang plus the southwest monsoon or hanging habagat, specifically sa may southern portion of Luzon, sa may western portions of Visayas at sa Mindanao. Benny, posible pa ba yung lumakas? Kasi di ba ngayon karamihan nasa signal number 1 lang? Yes, na-expect po natin na lalakas pa ito kapag ito ay nasa may West Philippines Sea, no? Kung saan kumakala po ito ng enerhiya galing sa ating karagatan. But in the coming hours, habang nasa may northern Luzon, tropical depression po ito. Okay. Tapos itong binanggit mo nga kanina na yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila, yaan ay dahil naman sa habagat or anong effect niyan dito sa atin? For Metro Manila, medyo nahagip din po tayo nitong si Bagyong Isang, no? Yung kanyang outer rain bands, northern central Luzon, and then northern portion of Calabarzon. Tapos dito sa bandang ibaba po ng Metro Manila, down to Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro. Yan po yung epekto naman ng southwest monsoon, yung mga pag-ulan doon. Pero ito naman, bukod ba dyan sa Bagyong Isang, ay may iba pang sama ng panahon na malapit or kahit sa labas ng bansa? Actually po, meron tayong namataan na isa pang low pressure area na kapapasok lamang din po ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa more than 1,000 kilometers po east of Mindanao. Low chance pa naman po na ito yung maging isang ganap na bagyo within the next 3 days or hanggang sa matapos ang weekend. Pero ito rin yung magpapaulan over the weekend sa Eastern Visayas and Mindanao. So generally, itong buong weekend, huli na lang siguro to, no? Asahan talaga ang medyo maulan at siguro maulap na panahon. Kasi marami sa atin long weekend hanggang Monday, Benny eh. Yes, in-expect pa rin po natin bukas ng umaga, marami lugar pa rin sa may Western Luzon ang apektado po nitong outer portion nitong si Bagyong Isa dahil ito yung makalabas na ng PAR plus yung hanging habagat. And then pagsapit nga dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, yan naman po yung magiging maulan starting tomorrow hanggang early next week. And then the rest of the country, yung mga hindi natin nabagit na lugar, ay fair weather conditions na po. Maraming salamat, Benson Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.